senior citizens tayo medyo invented na problema na naman kasi na visa nila. Gusto ba? Or kasunod na? Dati 10 minutes mo before alas 12. Yung mahilig ba i-overtime ti senior citizens nila? Asa ti overtime pay. Salamat iti research and extension unit, especially iti Institute of Social Research and Development niya, kila Gino Opportunity. Actually, ibigay ko para yung tatama resulta lang ito iti studies iti College of Nursing. Dito yung ipakita ng mga mobile health applications na i-develop the graduates tayo, the student at the College of Nursing. At mabalik na usalan tayo na dito as senior citizens. Tapos, maprotektaran tayo ng magbalik tayo. By the way, ko natin Department of Health and Office of Senior Citizens, ada iti vision na inaramit tayo niya, ang mga niya, healthy and productive aging. So, dapat habang lumaklakay, lumaklakay tayo, healthy tayo lang ta, productive tayo lang ta. The question kung possible ba niya? Possible na natin. Na-mention na tayo, hindi ay needs and joys, hindi ay saksakit. The answer is the global community possible. Yeah? So ay sumat lang in-set iti Department of Health, Social Welfare, and Senior Citizens Welfare, healthy and productive aging. So notatay ka in-share ni Sir Greg iti descriptive correlational research na niya. By the way, Sir Greg at Professor Kuibi, iti student niya iti psychology and social science courses. In chairman ni Davis kini Kemper, right? Kemper lang ano, Kemper. Napigpitas ni Kemper dito. Pauwi. Chair Davis kini Kemper, para tayo man sila. Nagkakaroon din mabalin na study nag-study na iti about older people. Kapag iti passion na iti population group yun. In-share naman iti qualitative research niya. Napasatlo tayo maawatan iti experiences iti caregivers ko dahil yung ating dimension. Kata i-share ko ngayon technical issue na research and evidence synthesis issue na. So, i-share ko na ito inaramit iti estudyante tayo at kan dahil inaramit naman tatlo mas maawatan tayo iti healthy and productive aging na kukura tayo. So, iti dementia ngayon mangyari nga ng tikinag-advise na ma-prevent. Do you agree? Pakinggato yung man the right hand yun agree kayo nga the Alzheimer's or dementia ngayon at mabalik ma-prevent. Pakinggato yung iba. Uy, ano diyan yung mamati? Diyan siya ni Sir Patay ang paisong mabalik na malipasa iti dementia. Yung out of 100 cases, less than 1 lang iti mabalik na malipasa. So, the dementia, hereditary ko na tayo less than 1% lang. The 99% or more than 99%, apay bang agkabaw di may isang tao, kapuliti, medical, kasi pagani Kemper, trauma conditions. So, naitugtog, iso nga na-damage yung utak na niya, o nagsakit, iso nga na-damage matang the brain cells na. Kaya ito yung mabayan yung ma-prevent. Okay? Using mobile health applications. So, inaramid dito ay nag-identify kami iti common sakit iti older people. Nag-develop kami iti kung muna tayo mga mobile health app na title na ngayon doon o kapanunutan. So, dahil mobile health application, kung saan tayo lang cellphone tayo, makakuha tayo no, posible ba ka at karoon iti dementia, iti may isang tao. Ma-determine mo the risk na agka-dementia isunan. So, ito score na ngayon at 4, at i-click mo dito yung mobile application using your cellphone, makita mo ano yung aramidam, tapos mapababab dahil na risk. Yan? Tapos ma-manage mo. Kasi dapat healthy and productive aging. Ang tayong patsyan, siguro mo na lumakay, kung bumakat tayo, normal lang magkasakit. Hanggang paisulian. Yan? So, Japan, Taiwan, and other Asian countries, umabot 90 years old pa rin, healthy na pa lang, productive na pa lang.
Timay sa man ng sakit, ngayon naramidan iti mobile health application, kat di ko muna tayo frailty. Frailty ngayon paragkapsot di bagi. Kung absot di bagi tayo, habang lumakari tayo, yung haan na to the point na agsakit tayo, naputakit mapsot tayo. So, reality frailty. So, natin na namin yung tayo na natin ngayon, matikas. Matikas lang ta dapat iti, lalakay ka babakat. Doon saan tayo man ang dating ng mobile health application, maamang tayo man ang T-score tayo, no, dahil ba parang kapsot ko ay sakit ang korahan. And then, nung naamang tayo T-score tayo, agitad man ang timabalik tayo maaramigan, tatlo ma-maintain tayo na tayo di healthy and productive aging. The third na research, ngayon nag-develop na iti mobile health application man ang tayo na ngayon, nadak. Dahil ito ngayon dara, wala niya. Dahil ito man i-prevent na iti stroke. So, saan tayo na ito ay ma-determine tayo no, in 10 years, ano ba iti percentage na karoon ti stroke iti may sanga lumakay o bumatay. So, bumat nga ito gamit yung risk tayo, di ba? At nung amo tayo sa risk tayo, isunod natin yung mobile health at nung anya sa aramidan tayo, tatlo mapababa tayo yung risks nila diyan. Tatlo, healthy and productive aging lang tayo. So, the last na condition, ay nagsulit ko muna tayo sarcopenia. Ano common dahil yung sakit, yung isunisyon at malipipatag tayo niya. Dahil yung sarcopenia, like panagkapsol, iti muscle function tayo. Kaya panagbasit, iti muscles tayo. Amoy ba, ano apay nga ado ka no ti aksidente nga lalakay kan babatag katulad ti sarcopenia gana. Napigsada, yung gaputa at shrink, bumasbasit di muscles na, bumasbasit di panag-function di muscle na, lalakagan ng mga aksidente. Babayin nga ma-prevent pa ng dahil. At paisong kumapsot di muscles tayo, nang kaan nga to the point man nga, isutirason nga dapat nga ma-fracture o ma-aksidente iti lumakay na bumatag. Okay? So, healthy and productive aging lang. So, nagititigay grupo na nanging trabaho dito ay detalyon ay stroke risk assessment, frailty risk assessment, kan dementia risk assessment. Yeah? Nurses na dito tatan dahil group lang na mabigas kan kita. So, in train isuda iti Department of Institute of Information Technology, iti BSU, nagyag ka iti mag-train kanya na, kaya pinalpas naman lang iti may isang international course online, kumasang ko mag-develop iti mobile health application. Kaya dahil marami na iti pandemic, hanggang mabalik nga interview ti atong tao, di ba? Nung hanggang isupirason, nagarami na lang katikas ko uray pandemic. So, may-present ligayan na ito, iti International Council of Nurses na iti 2021. So, may-present na internationally ng dispensaran yung tatatami lang makashare ka na kayo. At dapat na kayo iti first. Para kayo iti users na natin na mobile health application. Abay na natin iti naramit ni TBSU, hindi tayo pa ni Dr. Kalumurakan, hindi na mga presidents, nakaplano actually na tumulong na iti elderly. Ada actually pa iti anak na may isang block niya or area sa pwede tulong-log. Kaya sumaman nung nagplano nga mapatakbulan na elderly care center. Pati pa ito lang hindi tayo ni Dr. Molina at alam kami nakakabit ito lang those plan. Yung tata, kasabulan tayo tinimay niya lang, garaw. Tapos, matupal. Kaya dito nga research, plus share na circuit, kaya dito future nurses tayo, nag-inutusan tayo, tapos maarapin tayo diyan. So, expectaran tayo na kumadalo, pinamakla kayo buwang pagod. Kaya nagsasamahin na ito kultura dito ilang kalinidad. Kaya uray na nalpas ni pandemic, at alam tangan iti typhoon. Kaya alam ti typhoon, hanggang makaruwa si bakit ka, nakay, hanggang makapacheck up. Kaya dapat yung mobile health app na mabalik na ako sa gan. Ma-check up lang tayo suna. Kaya nagpintas nung nakakonect na iti BSU College of Nursing, tapos maservisyoan tayo na tayo iti lumakay kong bumakay. So, dahil po na tayo mag-digital healthcare, ya? So, kung tayo ba aming cellphone? Dahil challenge niya, mamati kami na aming family members yung ada nga dati akin ang mga ng usati cellphone.
dahil yung mobile health application na aramid para iti family caregiver kag para iti elderly. No, ang muna ko sa rin ma-benefit na niya, yung sa na dito. So, iti Trinidad Municipal Health Office, tinulungan na kami, in-interview na iti nurses na, kaya iti community health team members na. Isa mga estudyante na input nila itong mga information. Baka saan ito makaarapin mo ito. Di ba usually concern ko naman na papacheck up ka, paulit-ulit na namin natin, award, birthday niya. May isang purpose na natin mobile health app, may profile pa yun. The senior citizens. Puray naman ako natin paparat na, dahil yung profile na, di ba? And then, monitor din tayo dyan, risk na, stroke, frailty, or dementia. Kung mabalik niya every year, uuwi na rin yung test, makikita na nung bumababa, o bumat nga ito dyan risk na. So, may isang na purpose na ito, pag-tuloy-tuloy, tapos na-mention ko na tayo, iti healthcare delivery, iti senior citizens. Wala yung mga emergency or disasters. So, dahil lang din pinaka-purpose na, i-develop tayo natin na mobile health application. Tatlo na aramid gawin niya ay, kasabulan niya may special yung problema na tayo na existing. May isa, kung natin elderly, kung natin health team members na natin na Trinidad, doon na tibay na senior citizens, awang ngayon kinaka-ready nga package na masurod pag check up kayo, di ba? Nasalutan ka na upon the health center. Kaya kung pa-check up, mabalik. So na iti primary prevention na habang awan pa natin sakit mo, ma-check up ka. At tayo kung unahin nga na-stroke ka, ma-check up ka. Pati tayo doon natin tayo healthy and productive aging. Yeah? So, ang talunga groups, iti students na nagtrabaho dito, nagdumado mga talunga sakit, iso nga talunga grupo. Na na-guide kami, iti mayag na framework, isong confident kami na mayag dyan application na naramit. Test likod lang iti usability na nangato, yung tihan nila pa na naramit, after 2021 niya, na parang gawin na-explore iti July 1, so kami na ito ay hindi nila i-test iti actual na elderly. Kasi alam nila ko mag-BSU, hindi ko mga 6 years old na i-test me kanari natin na mobile health application. So mabalik tayo ng aramidan one of these days niya. Before tayo maitad ka na kayo, tatlo confident tayong napintas na iwas niya. So in-interview dito, nurses, midwives, barangay health workers, family caregivers, na nag-alaga mismo iti elderly na stroke na, dementia na, frailty na. Dapat lang tinuko na tayo mga persona. Tatlo mas umat, ti ma-involve, ti student nurses na nang-testing ka na dito na mobile health application. Kaya ito ay na-identify niya problems na kailangan niya maarami na dito na mobile health applications. Diyan mo po iti nandang ko na iti kaho na problema. Knowledge about dementia that limited. Hanggang nga tao, mawawatan natin dementia. Halos kaadwan o damagan, tipagada, bayan anis galing. Talagang iti dementia ni Muna, so mapating suna. Absence of dementia assessment tools. No, pag-check up, paki-check man no, kumusta iti memory, di ba, awan, no, ito usaran tayo matuli. Unless, mababa siguro iti neurologist, di ba? Kung mabaling man ka-aramidan tayo sa health center namin. Mabaling ka-aramidan disputin kayo or na kayo mismo o iti family member yun. Barriers to adopting mobile health app. Man-ano di aking kaya na usanti mobile health application. So, nag-challenge mo lang na tayo, adalan tayo. And then willingness to shift from pen and paper. Usually, the health team members tayo, basta yan nalang tangasin mga, madila ka sabi iti cellphone, tapos ma-determine iti risks iti senior citizens. The group na iti mabikas, parehas man lang, awang ka ng iti frailty assessment tool din also sa health. Kaya the risk assessment, na ibagat na tayo, hanggang na mandatory suna. So, mapaka-check up kung okay ka, okay lang, di ba? And then access to health services, no, already pandemic, already emergency, makat yan. Dahil may sa problema namin. And then indifference to frailty as a community health problem, mostly kaya tayo, at-accept tayo kung mapsot ka, gabutan o mapatay ka. I-recognize tayo na problema is na, so nga dapat nga isolve. And then lack of geriatric specific health programs. The grupo ng iti dada,
nakita naman lang ang kurang ito resources, tapos ma-assess iti stroke iti elderly. At kaya tayo, basta 60 years old ka kuman, aditi at the Republic Act tayo niya, senior citizen tayo, 60 years old. Ma-assess ka kuman kada dito nga talo nga saksakit. And then, dito yung overburdened growing environment, nagkadalo niya karami doon, health kit tayo, di ba? Pagbakuna, ganagat yung food pasipul, usually na tayo malikipatan. So ano na yung mobile health app, mas pumaspas-pas yung trabaho. May profile tayo tayo. So dagito yung design, may naramit ha. So since research natin, parang lang mayang scoring niya, strongly agree having the result score na kaya nasa world, napintas natin yung app as to system, information, and interface. Dagito ay design, specifications, tikat na sa online ko ay yung researchers matlang na makita ka doon design na iti mobile health app iti pang older people para may nagkakastoy. Dapat easy to use, ada ti language translation na, ada ti pictures na, ada ka ti something cordial na yung mobile health app na maarami. Okay, so ipakita ko lang niya yung mobile health application na ginamit na dito yung graduates tayo yung College of Medicine. In partnership ka rin yung teachers naman lang. Ano tindownload ko, tinawag na natin yung emulator, so asla ka natin dyan cellphone. So dito dyan cellphone nyo, ma-download for free mag-integrate niya, ma-download dyan application, at application yung sarong kayo. Dapat pinaka-common na problema. Lugyan tayo siguro iti stroke. Yeah? Ay, dati mabalin tayo nga offline. Wala ka nakakonect yung Wi-Fi. Mabalin. Stroke, may gatis mo na ni Gada. So, makita talaga cordial isurin. Stroke Risk Assessment Mobile Health Application for Older Adults. Okay? So, i-click tayo lang sa menu. So, dito mas lang cellphone na pinagpagkat ha. Dito dapat hindi ko na nga about the stroke or about stroke tatlo basahan no ano ba yung stroke. So i-click mo lang what is a stroke at pili ka ng language na. Narami kahit hindi nga that time Tagalog at English. Dito natin so English niya. So ibagana no ano yung stroke atake iti utak di ba? So natin naduma-dumakan no klase ng stroke. So, mabasa tayo dito eh. And then, the risk factors. Ano ba din ay risk factors, mapay nagkakaroon to stroke, di ba sa katao? Age, lumakatay buwag-bagat, lumakatay to risk. 55, habang lumakatay buwag-bagat, nagdagdagan, the risk to stroke. And then, as to sex, nakatay to risk between lalaki and men. And then, ano certain man lang na race, kung Asian ka, European ka, and syempre magati family history with history. So, nagsublihan lang yung calculator na, risk calculator is better. So, kung na ito is start of assessment. The risk calculator available in this application was adopted from the National Institute of Neurological Disorders and Stroke. So, hanga na digay questions nagkabulat na nito approved na global and local guidelines. So, syempre, kung na tayo, risk factor iti, sex, lalaki o babae, o kung na tayo iti lalaki, so male. The next na question, manutik tawon tayo, kasi nagdabdabon, di ba, every 10 years, starting at age 55. So, manutik tawon na ngayon, 60 to 62, barbaro nga senior citizen. Paalaala na iti card na, ya. And then, systolic blood pressure. Dito yung agag-agas kay senior citizen, i-click na dahil yung natin baba. Systolic blood pressure treated. Lumalpas na ng tumati agas. Lumalpas na ng tumati agas kasi blood pressure na 124 lat ha. Systolic niya. Kaya dati nga ako. I-click tayo and then next na question. Diabetic ba sa older adult? Or diabetic ka ba? Yes or no? Ibalik yung pagkatay yung adult.
Sigarilyo ba? Dati may sigarilyo kan any cigarette or nicotine containing products. Yeah? Man siguro ti senior citizen nga debate. Debate ko sa tindatay niya. So yes or no? No, at sigarilyo is na. I-try kayo nga yes. And then, adaba sakit na puso. Nuhan mo nga maawatan the question, i-click mo na yung more info. At ibaga ng information. And then, basahin, sampay mo ang answer right niya. And then, i-close mo ba? So, is the client diagnosed with cardiovascular disease? 10 piso na, hapay na diagnose. Mabalik na no, o hapay na nagpapacheck up. Ano lang no, so ano. Is the client diagnosed with atrial fibrillation? Ito nung nagpapa-ECG suna, ang muna na ito eh. Nung hanya nagpapa-check up, mabalik na tanong. And then, dinaktan pa dyan puso dyan pasyente, ventricular hypertrophy, may isang apel na niyay, mabalik na daw atay niya. So, nung na-answer ang bigay nga questions, this is an international guideline, i-click mo lang na dyan, bago ang the score. So, the client has 8% risk of having stroke and 10-year probability. Yeah, using lang tayo nga questions. So, click about stroke, button below for intervention and read on what are the treatable risk factors. So, i-click mo na ito ay mapangkay dyan treatable risk factors, no ano yung applicable king ka, isuting manage mo. So, kas natatay, yung mga ito sa high blood pressure mo, basahan mo dahil. Okay? Nagsiksigarilyo, nakakabot ito ay immediately stop smoking. Mapawasan the risk mo. Nagtutuloy mo, at alam ka risk mo. And of course, kung diabetic pa may isang tao, dapat ma-manage tatlong buwan pa risk na i-stroke. So, cholesterol imbalance, so very important, may isang na-identify na tayo ni Sir Greg regarding nutrition, dapat healthy tayo. Okay? So, mabalik tayo mga sa next, mapantay yung dyan, kung muna tayo mamabigas kasi hanyang common tayo din niya, frailty. So, i-click tayo lang ba rin sa get started. Time check yan, 12 minutes, mga 10 minutes time. Female na tata. Tapos i-enter tayo to towel, so naman na senior citizen, 60 years old. And then civil status, married. And then birth, date tata, kasi mabaling mamin ano iso mga kuha niya, at-risk assessment, so at least naka-record. I-click kayo dyan next. Umano kilo na, 60 kilograms. Barangay, kasi mabaling nyo ako sa barangay profiling. Ambyon, barangay na lang. And then ethnic affiliation, tatlungot lang makita tayo, no, nagiging answer niya ito, makategorize tayo ito, ako na tayo ito, mabaling na culture. I-affect na gamin, iti-risk mo lang iti-may sa tao. And then, nagtutulan ba iti agas? Not applicable. Ano ba iti existing health problems na? Awan mo lang siguro. And then, dito ay, iti areas na lang, masapon na mahansaran, pati. So, maliklik na lang ang kapsot isuna, always, sometimes, rarely. Rarely siguro. Mabandog ka ba nga dagos o nagkasabulan kayo yung assistance? After walking up to 10 steps, siguro no, kasi 10 steps lang ba, nabig sa isuna. About 1 kilometer, kasabulan na ba yung assistance? So, mabalik nga, yes, yeah. Next. Awang sakit na, ang na-diagnosis na ni hypertension, diabetes, cancer. O mabalik nga natin may sa aging gano'ng pat. I-click tayo dyan 0 to 4. And then, kung alam tayo gamit yung percentage iti weight loss niya. So weight 1 year ago, previously siguro 65 iso na, nagbawas iso na kilo. Dito ay ang tayo nakakalibrate kasi na 7% data niya, hanggang niya 65 minus 60. Yung tipin na importante may dito yung results. So pre-frame iso na. Our party-free na, yung mabalik sa mga agka-frailty. Apay, ikita mo dyan the score na agad naka-red. Ambulation. Agad yung problema dyan yung area.
Kasi weight loss na, bawa kasi siya natin timbang, dati problema ko natin dahil ng area. Series of summary, nagtitibigay answers, tatlo na balik lang ang ma-review, tatlo na balik na masukatan niya, or ma-edit, kada nagkamalian na, kinapintas nito, dahil ito suggested intervention. So since that time, nakita tayo yung problema ka, ambulation, di ba? I-click na sa ambulation. So dahil ito dapat i-aramin dyan, lumakay o lumakay. Kung dyan gusto mo silang pagbantay ka yan. Sit and march in place. Tatlo muling sa isunan. Mas haniso na mabandog lumagnay iwan natin. Okay? So, sit up. Okay, so the last na up, may katjay dementia. Since na-explain mo lang pa tayo yung dementia, o may hatay nga i-open niya, okay na? Tama ba rin galing ang ka-dementia tayo ba lang, nung kulang iti glucose, iti brain cells tayo. So, mapan tayo siguro dito eh. Nung matouch ko pa yung last na sakit. Nung recommendation me, there's a need to equip or tumuruan, nagito yung community health team tayo. Tapos ma-utilize tayo, nagito yung mobile health app. And then of course, i-test tayo dahil yung prototype na mobile health app, iti Act 1 na older people. And then finally, nagito ko na tayo masagupin niya, dahil yung actual data na dito ay in 2015, at 7.53 million na older people dito in Pilipinas, 9.22 million in 2020 niya. Iti may sama nung country, ibaga tayo nga aging na country, yung the percentage iti older people na like that, umabot na iti 10 to 90%. Based on projection, nagbalik tayo ng aging society 5 years from now. Nagbalinan na more than 10 to 19, within 10 to 19% detawad iti older people. So matapta dyan tayo na prepare tayo. Yeah? So na kayo nag-iay tumulong, tapos na i-prepare ba't lang, nagito yung next na bumatan ka lumatan. Ang decline iti health status iti older people. Kaya habang ang decline iti health status tayo gawin, pagkakaroon tayo iti naglumapay na problema, di ba? So ako po natin lumakay ka bakit, magpa-check up ka, makabak ng isang sakit. So dapat, nadadya healthy check-up yan, dahil dapat ipapanagtayo tayo. At kung ma-manage, there is factors tayo. Apay na delikado iti sarcopenia, although young population tayo pa lang, kasi 2025 tayo pa lang. Kasi associated issue na iti ano-ano masakit. So, kung muna tayo masangkupin niya, age-related. Ayan yung problema, hanggang sa muscle tayo mismo dito, yung bigat na skeletal muscle tayo. At ang ikikas tayo mamang measure, tapos ma-determine yung skeletal muscle mass tayo. Mapalitan nga, business may sa research dito, institution, tapos mag-aarap tayo ng machine, patest yung skeletal muscle in older people. So, dahil aminan tayo manoharaan, bukas masuk muscle tayo at age 50. As early as age 30, actually, bukas pasok di skeletal muscle mass tayo. Ang problema natin dito Pilipinas, global problem, ito yung sarcopenia. So, tingkas kami dito ay evidence synthesis is una, lalami na studies about sarcopenia dito Pilipinas. Tatlo, i-prepare tayo, ito older people tayo, tatlo ma-prevent tayo na sakit. Kasi nakita mi, basit niya yung studies, basit hindi ba yung study the older people in the Pilipinas. Anyway, okay na, kasi tayo parang ng aging population. The first na study actually na na-publish the older people about Philippines na longitudinal isunan. Kaya sa more than 10 years, the data na inusan ka, ngayon isunan na gabulid sa UP, University of the Philippines, longitudinal studies of health and aging in the Philippines. Ano tipoto man na halaga, so aming information na ito sa liwat namin din dahil pinag study halos nagapupanyada. Ijay, may reflect namin sa imbaga ni Sir Greg Tatay na choice and needs. Ang preference iti older people about home for the aged at aming ijay, the data, longitudinal data is una. In published na the second data na is 2024, nag-delay na actually 2022 pa yun. So mabalik tayo makita malan.
Nung di problema dyan, handa na naginaw iti data from Port Villera. Kasi representative population lang ay awat ito yung car. So mamayat nga ititigil na yung study na di population kayo Port Villera or municipalities iti province of Benguet. So tinakita mi dito ay halos aming study si Sarcopit niya maaramin dito hospital. Kasi kaya tayo po maaramin dito community. Kasi no, dyan hospital, na-admit dyan tao, alat sakit na galing. Abay nga na sakit na, may sa rason, sarcopenia. So nalangawad, ibahan nga na-prevent dyan, sarcopenia. While no primary ko ba na study, primary prevention ko may suna, mabalik na ma-prevent. So masip, iti community-based studies. Okay. So, nakita niyo, iti namin prevention study, bagat patay, halos amin at nga sa sarcopenia na at other comorbidities na wala ng mga sasakit na. And then, there's a need to study the association of sarcopenia with various conditions in the community dwelling or the vision. Na tayo nagyay, na tayo mga natin community. Then, dahil kita mo applications and identifying the sarcopenia at seryoso masakit niya, associated is with increased risk of multiple adverse health outcomes, including falls, fractures, dumano mga sakit, metabolism, nutrition, hospital admission and readmission. Kadangay hindi older people na handa mo di sakit na at kakapsok na lang isang mga pa-check up handa nga ang mga sakit. May sa rason sa sarcopenia. And then even cognitive impairment, specifically dementia, associated with lang iti sarcopenia. And then increased healthcare expenses. Kahit balik tayo dito, di ba? Kasano tayo mga productive aging, no? Undong tayo may nagpapapanlang iti panagpa-agas tayo. Sarcopenia impacts the well-being of the older Filipinos. So, makasapulan tayo ba yung study. And then, dapat na-institutionalize iti sarcopenia risk assessment, even stroke risk assessment, dementia risk assessment, cognitive risk assessment, iti government agencies. And 160, mandatory dapat ma-check ng suna. Ma-determine tayo yung risk. So, mo tayo pa ni Isaac. Abraham Isaac executive niya, it refers to a joyful older person. So, dapat Isaac tayo amin, di ba? So, marami tayo siguro din o ma-accomplish tayo yung so, dapat ma-collision, integration, sarcopenia prevention and management. Kagwak iti professor school sa Taiwan niya, nilalami daw yung study. And then, currently, agad ongoing nga project with gawa ka tulong yung agad community-based screening for chronic kidney disease ni about community dwelling older people dito na kanilidad. Third year students na ito, the chronic kidney disease na ngayon ma-prevent. Amoy ba ako mataro 6 years old na bago magkakaroon ni kidney disease niya, ma-dialyze. Kung gobyerno tayo, nagiging tinagdakal na pondo tatlo matulungan na yung dialysis patients. Nung before na pa ito mga dialysis, ma-check up na tayo. Kasi natin kung muna tayo mga pre-kidney disease or pre-CKD. Na makarami tayo lang ngayon, makarami din tayo dito yung community-based screening. At ano ba yung population na at least yung CKD? Older people, na dati diabetes na, hypertension na, cardiovascular disease na, o natin family history na, hindi sakit ni puso. Kapag tayo nag-request natin dito, inaproval ni Mayor kini Municipal Health Officer ba yun, na alam nga dyan data, hindi older people na at least dito natin ilan. More than 1,000. Doon tayo ma-manage na diyan at dialysis na diyan. At parang matangkap ng tigas kung saan kayo gobyerno tayo ba. So why not, kung saan tayo tayo kapondo, tapos ma-determine tayo ng risk factors na ganito na at risk population. 200 plus lang di target me. Kung medyo nanginap yung pandemic na research, gusto mga source of visit na diyan, globally niya, bigay students need. Kasi mga 250 pesos lang, matest tayo yung may sa older people. I-test tayo namin dyan zero creatinine na, kung dyan present sa di albumin, dyan is muna. So, ano di albumin galing dyan is mo, oray no okay. Iti creatinine mo, babalik ka lang na at chronic kidney disease. Habang kasi na lang, maagasan dapat ang biyan. Babalik yung maagasan. Taplohan na iti chronic kidney disease.
Last week, napanda dyan, ano, nag-gather natin data. Free learning nga ikakandak ni isang outsourcing to manila students. Napanda ini board members sa mataas governor, nakikita na dito political leaders tayo. At kasapulan na tayo. So, natin ang mga makatulong pa niya na, i-contact nila ka kanina, yung knowledge of person. Katangaan daw, adada injay ambyos. Adada yung nag-ambyos na niya. Adada free mat lang health check-up na, ma-check ni 03 atili. Okay? So, dahil lang maibigay ko marami na ng College of Nursing regarding the senior citizens tayo dito natin. So, thank you very much. Thank you, Sir Dias. Tatakot mapanpaniti certificate giving. Mabalik na already sa